Sa edad na 21 years old, ang buhay mo ay dapat puno ng adventures, mga bagong experiences, meeting new people o para sa iba, traveling the world. Ganito rin ang nasa isip ni Grace Millane na makapagtapos siya sa university noong 2018. Imbis na maghanap ng trabaho, nagdesisyon si Grace na mag-gap year muna para mag-travel at maghanap ng bagong adventure. Pero noong December 1, 2018, isang araw bago ang kanyang 22nd birthday, nakipagkita siya kay Jesse Kempson, isang lalaki mula sa dating app na Tinder. Isang date nang walang mag-aakala na magiging huli ni Grace. Matapos makipag-inuman at magkasiyahan kasama si Jesse, hindi na siya muling nakitang buhay o narinig pa. At makalipas ang ilang araw, ang masaya sanang birthday greeting sa kanya ay napalitan ng mga ulat ng missing person mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tapos siyang i-report na missing ng kanyang mga kaibigan at pamilya, nagsimula ang pulisya na i-retrace ang bawat hakbang ni Grace. Dahil sa dami ng CCTV sa paligid, mabilis nilang nadiskubre na bumalik si Grace sa hotel ni Jesse. Pero hindi na siya muling nakitang lumabas ng hotel. Si Jessie naman makikita sa CCTV na may bitbit siyang isang maleta na binili pa niya noong umaga na iyon. At kung mahilig ka sa true crime, alam mo kung saan papunta ang kwentong ito. Dahil ang laman ng maletang iyon ay isa sa pinaka-nakakakilabot na bagay na nagpayanig sa buong New Zealand. Linawin natin na hindi ito kwento tungkol sa panganib ng solo travel ng mga babae. Hindi rin ito tungkol sa paggamit ng Tinder para makipagkita sa strangers. Ito ay isang kwento tungkol sa isang taong may sakit sa pag-iisip na kayang kumitil ng isang buhay ng inosenteng babae. Yun ang tunay na panganib sa kasong ito. Si Grace Millane ay ipinanganak noong December 2, 1996. Nagtapos siya ng college sa Lincoln University kung saan nakakuha siya ng degree sa advertising at marketing. Pero imbis na agad pumasok sa trabaho pagkatapos ng graduation, pinili ni Grace na mag-gap year, isang karaniwang hakbang para sa mga kabataang gustong makakuha muna ng mas malawak na karanasan bago sumabak sa professional world. Doon nagsimula ang kanyang international travels. Ang una niyang destinasyon ay Peru. Natyaga niyang idinokumento ang kanyang karanasan sa social media at sa loob ng 6 na linggo ay nakapag-ikot siya at maraming nakilalang tao. Matapos ang South America, nagtungo naman siya sa New Zealand, kung saan plano niyang manatili ng 2 linggo para mag-explore at mas ma-immerse pa sa lokal na kultura. Dumating si Grace sa Auckland, New Zealand noong umaga ng November 30, 2018, 2 araw bago ang kanyang ika-22nd birthday. Tumuli siya sa isang kilalang hostel doon kung saan madalas naglalagi ang mga kapwa niyang turista at kapwa backpackers. Kilala si Grace bilang isang social butterfly, palakaibigan, laging open sa mga bagong tao at experiences. Kaya nang sumapit ang gabi ng November 30, binuksan niya ang kanyang app na Tinder. Umaasang makakahanap siya ng makakausap o bagong kaibigan habang siya'y nasa ibang bansa. At matapos lang ang ilang swipe, agad siyang may nakamatch, si Jesse Kempson. Kinabukasan December 1, 2018, nasaksihan ng mga bunkmates ni Grace ang kanyang pag-alis mula sa hostel para makipagkita sa kanyang date na si Jessie. Makalipas lamang ang ilang oras, nagpadala si Grace ng message sa kanyang kaibigan sa England. Ayon sa kanya, maganda raw ang takbo ng kanilang date at tila nagugustuhan niya na ang lalaking ito. Ngunit hindi nagtagal matapos ang mensaheng iyon, tuluyan nang nanahimik ang kanyang cellphone at social media. Kinabukasan December 2, 2018, birthday na ni Grace. Marami sa kanyang pamilya at mga kaibigan ang nagpadala ng message at voicemail ng pagbati. Ngunit habang lumilipas ang oras, wala ni isang tugon mula kay Grace. Lumipas pa ang ilang araw at lalong lumaki ang kanilang pag-aalala. Kaya noong December 5, 2018, opisyal nang iniulat ng pamilya ni Grace Millane sa Auckland Police na siya ay nawawala. Sabi ng pamilya ni Grace, meron daw siyang 2 cellphone habang nagtra-travel, isang backup sakaling masira ang isa para palagi siyang connected sa kanila. Mula pa noong December 2, parehong direkta nang tumutungo sa voicemail ang 2 cellphone. Agad naman nagkaroon ng press conference ang Auckland Police. Nananawagan sila sa publiko na kung sino man ang nakakita o nakasama ni Grace, sana ay magsabi ng impormasyon. Pero sa kabila ng panawagang iyon,
Kakaunti lang ang nakuha nilang detalye tungkol sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, nagdesisyon ng ama ni Grace na si David Millane na lumipad papuntang New Zealand para personal na makilahok sa paghahanap ng kanyang anak. At sa harap ng media, nagbigay siya ng isang taos-pusong pahayag. We last had contact with her on Saturday the 1st of December. And as a family, we've been extremely concerned for her welfare. Grace is a lovely, outgoing, fun-loving, family-orientated daughter. Grace has never been out of contact for this amount of time. She's usually in daily contact with either her mother, myself, her two brothers, members of the family on social media. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Auckland Police, may lumabas na nakakabahalang ebidensya. Mula sa CCTV footage, malinaw na nakunan ang bawat galaw ni Grace bago siya tuluyang mawala. Bandang 5:37 ng hapon, makikita si Grace na lumabas mula sa kanyang hostel. Diretso siyang naglakad papunta sa Sky City, isang kilalang bar at casino doon. Pagdating niya roon, naghintay siya ng ilang minuto hanggang sa dumating ang kanyang Tinder date na si Jessie Kempson. Makikita sa kamera na mainit ang kanilang yakap, tanda ng isang masayang pagkikita. Doon sila nagtagal ng halos 90 minutes, nag-inuman at tila ba nag-e-enjoy sa isa't isa. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanilang gabi. Lumipat pa sila sa isang Mexican cafe kung saan muli silang nag-inuman at mula roon nagtungo pa sila sa isang bar, ang Blue Stone Room. Napansin na mas nagiging malapit at mas intimate na ang dalawa. At bago pa bumalik si Jessie mula sa banyo, nagpadala pa si Grace ng message sa kanyang kaibigan sa UK. Isang mensahe nagsasabing, nag-e-enjoy ako sa date na ito. Walang nakakaalam na iyon na pala ang huling beses na makakarinig sila mula kay Grace. Bandang 9:40 ng gabi, parehong nakunan sa CCTV sina Grace at Jessie. Magkahawak sila ng kamay habang naglalakad papunta sa City Life Hotel kung saan nag-i-stay si Jessie. Makikita silang pumasok sa elevator at sabay na lumabas sa palapag ng kanyang unit. Ito na ang huling sandali na nakita pang buhay si Grace Millane sa kamera. Kinabukasan December 2, 2018, makikitang si Jessie na lang ang nakuna ng CCTV na bumaba mula sa kanyang unit. Pagkatapos nito, bumili pa siya ng iba't ibang cleaning supplies at isang malaking bagong maleta. Dinala niya ang mga gamit sa loob ng unit bago muling lumabas. Sumakay pa siya ng taxi papunta sa isang car rental facility kung saan nagrenta pa siya ng sasakyan. Ngunit tumiretso pa siya sa isa pang bar para makipagkita sa panibagong Tinder date. Pero sa pagkakataong ito, nagbago ang takbo ng gabi. Ayon sa salaysay ng babaeng nakadate ni Jessie, agad siyang nakaramdam na matinding kaba. Tinanong raw siya ni Jessie kung saan ang pinakamagandang lugar para magtago ng bangkay para hindi raw ito matagpuan ng pulisya. Kaya't agad na tinapos ng babae ang kanilang date at umuwi na lang. Pagkatapos ng date na iyon, bumalik si Jessie sa kanyang unit. Bago siya umakyat, huminto muna siya sa front desk para magtanong kung maaari ba siyang humiram ng isang rug doctor o isang carpet steam cleaning machine. Makikita sa CCTV na buhat-buhat niya ito paakyat. Ilang oras siyang nanatili roon bago muling lumabas. Makikita dito na gamit na niya ang isang hotel luggage cart. At ilang sandali lamang makikita na itong puno ng maleta, pati iilang mas maliliit na bag. Lahat dinala niya pababa at isinakay niya sa nirentahang sasakyan. Kinabukasan December 3, 2018, bandang alas 7 ng umaga, namili na naman siya. Sa pagkakataong ito, bumili naman siya ng pala. Pagbalik niya sa unit bandang alas 9, napansin pa na dumaan siya sa isang basurahan at may itinapon na gamit. Hindi pa doon nagtapos. Dinala rin niya ang ilang gamit sa isang dry cleaning shop at para masigurong wala talaga matirang ebidensya, ipinalinis pa niya ang buo ang sasakyan na nirentahan niya. At sa lahat ng ito, walang nakaligtas sa mata ng CCTV. Bawat galaw niya ay malinaw na nai-record. 2 araw ang lumipas December 5, 2018, muling nakuhaan ng CCTV si Jessie habang nagtatapon ng panibagong gamit sa isang basurahan. Pero hindi na siya nakalayo. Makalipas lang ang ilang oras, nahuli na siya ng pulisya at dinala para sa investigasyon. Sa kanyang unang interview noong December 5, todo tanggi si Jessie na may kinalaman siya sa pagkawala ni Grace. Sa halip pilit pa niyang ipinapakita na tila siya'y nag-aalala.
Nang marinig ang pangalan ni Grace, biglang nag-iba ang kanyang body language. Mas mahigpit ang pagkakakrus ng mga binti, pinipisil pa ang kanyang mga kamay at umiinom ng tubig. Malinaw na tumataas ang kanyang stress level. Nang tanungin kung paano nagtapos ang kanilang gabi, sinabi ni Jessie na nagkaroon lang sila ng yakapan, isang halik sa pisngi at paalam na may kasamang nice meeting you. Idinagdag pa niya na nagplano raw sila para sa susunod na araw. Pero habang tumatagal, lalong humihigpit ang mga tanong ng investigador. Diretsahan nilang sinabi na hindi pa namin alam kung buhay pa si Grace o patay na, at kung patay man siya, posibleng ikaw ang may kagagawan. Dito kapansin-pansin ang bahagyang pagkapanik ni Jessie. Pero kahit anong gawin niyang pag-arte, hindi nayanig ang pulisya. Para sa kanila, malinaw na sangkot siya, lalo na sa dami ng ebidensyang hawak nila laban sa kanya. Agad na kumuha ng search warrant ang mga investigador at sinuyod ang unit ni Jessie. Sa kabila ng paulit-ulit niyang paglilinis ng unit, gamit ang luminol testing na tuklasan pa rin ng forensic team ang mga bakas ng dugo sa gilid ng carpet. At 2 araw matapos ang unang interogasyon, noong December 7, 2018, muling humarap si Jessie sa mga pulis at dito nagsimulang magbago ang kanyang kwento. Sa harap ng mga pulis, bigla niyang binanggit ang pelikulang 50 Shades of Grey. Ayon kay Jessie, nagsimula raw sila ni Grace sa isang normal na pagtatalik. Ngunit kalaunan, humiling umano si Grace ng isang bandage play. Pinapahiwatig niyang para bang aksidente lang ang lahat, na nakatulog siya di umano sa banyo at nang bumalik ay natagpuan na niya si Grace ng walang buhay at nababalot na ng sariling dugo. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya'y natakot, nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit hindi kumbinsido ang mga investigador at sa huli, diretsaan siyang tinanong, "Did you kill Grace Millane?" At dito tuluyan ng bumagsak ang kanyang depensa. Inaresto na si Jessie Kempson para sa pagpatay kay Grace noong December 2, 2018. At habang nakakulong, lumabas ang mga nakakasindak pang ebidensya. Natuklasan ng pulisya na mula December 1 hanggang December 7, gumawa si Jessie ng isang serye na nakakakilabot na Google searches, kasama na kung paano itago ang isang bangkay. Lumabas din na kumuha siya ng mga litrato ni Grace bago pa ilagay ang katawan nito sa maletang kanyang binili. At gamit ang GPS mula sa cellphone ni Jessie, natunto ng mga pulis ang isang bulubunduki ng Waitakere Ranges. At doon, natagpuan nila ang maleta na ibinaon ni Jessie sa lupa at sa loob nito ang katawan ni Grace. Sa puntong ito, malinaw na ang kaso laban kay Jessie Kempson. Ngunit may isang hadlang, ang tinaguriang 50 Shades Defense. Isa itong pagtatangka na ipaliwanag na ang pagkamatay ni Grace ay bunga lamang ng isang consensual na sex act na nauwi sa isang trahedya. Ang kaso ni Grace Millane ay hindi ang unang gumamit ng tinaguriang 50 Shades Defense. Isa itong strategy ng depensa para subukang mapababa ang hatol mula murder patungong manslaughter. Ngunit noong July 6, 2020, nagkaroon ng mahalagang pagbabago. Ang mga miyembro ng British Parliament ang bumoto pabor sa isang probisyon ng Domestic Abuse Bill. Layunin nito na tuluyang ipagbawal ang depensang ito sa mga korte ng UK. Isa itong overdue na batas na nagbibigay proteksyon sa mga biktima laban sa victim shaming at sa maling palusot na ang sexual gratification ay sapat na dahilan para saktan o patayin ng kapwa. Sa kabila ng mga palusot ni Jessie Kempson, tuluyan na siyang napatunayan sa korte na may kasalanan. Noong November 2019, nahatulan si Jessie Kempson ng life imprisonment na may minimum non-parole period ng 17 years. Ibig sabihin, kailangan muna niyang magdusa ng 17 taon sa kulungan bago pa lang siyang magkaroon ng tsansang humiling ng parole. At kahit umabot doon, hindi pa rin garantiya ang kanyang paglaya. Nasa parole board pa rin ang huling desisyon. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Noong October 2020, 2 pang biktima ang lumantad. Pareho rin niyang nakilala sa Tinder. Naharap siya sa 8 karagdagang taon ng sexual assault at muli siyang nahatulan. Nakadagdag ito ng 11 years sa kanyang sentensya. Sa kasalukuyan, nananatili si Jessie Kempson sa Auckland Prison sa New Zealand. Mabigat ang naging pahayag ng ina ni Grace. Your barbaric actions towards my Grace is beyond comprehension. No life sentence you receive today will match the life sentence
without my grace. But I will do my utmost to ensure that no other family needs to go through what we have endured. You have ripped a hole in my heart, one that will never be repaired. You walked into our lives and destroyed grace in the pursuit of your own sexual gratification. Samantala, narito naman ang pahayag ng Prime Minister ng New Zealand na si Jacinda Ardern. On behalf of New Zealand, I want to apologise to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. I've advised the family through the police that if there is anything we can do to assist, we... Ang kaso ni Grace Millane ay yumanig hindi lang sa England at New Zealand kundi sa buong mundo. Isa itong paalala na sa likod ng simpleng online dating at mabilis na swipe, maaaring magdulot ng panganib. Sa pagtatapos ng videong ito, mag-iiwan ulit ako ng tanong sa inyo. Sa panahon ngayon ng online dating, paano mo malalaman kung totoo ang intensyon sa iyo ng isang tao? Ligtas pa ba ang pakikipagkilala sa digital age ngayon? Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa mga susunod pang misteryo at kaso ng krimen. Salamat!